sa Marawi City. Ano po tawag sa lugar niyo? Marawi City, Ganyan. Ito yung ground zero talaga. Oo, part of it. Okay. Pero barangay Banggolo. Barangay Bangolo po. So, maaari ko malaman yung pangalan niyo? Ako po si Shri Yuso. Ashrin Yoso. Yes. May tanong po. Kasi as Christian po talaga ako. May mga naririnig kami rin mula sa iba na parang pangit pakinggan o parang nakakatakot sa amin pumunta dito o para sa inyo, para natatakot kami na ano ba, yung makicommunicate sa inyo. So, based sa experience ko po, nakarating ako dito na ilang araw na kami. Hindi pala po, very accommodating yung mga tao dito. Napaka-maasikaso nila, napaka-matulungin nila. Parang ano sila, maalaga po. So, may idea ka po ba kung bakit ganyan yung mga impression or mga ng ibang tao para sa inyo? So siguro dahil sa nangyari sa Ground Zero last 2017 na yung pag-start ng gera dito dahil sa mga ISIS. So mga ISIS kasi maranang sila. So siguro kaya naging masama yung tingin sa amin ng mga ibang tao, ibang relihiyon dahil sa yung pinagsimula ng gulo is mga kapwa, maranang nila. Akala siguro nila is pare-pareha lang kami mga ang tawag nila sa amin na Parang yung mga nakakatakot talaga. Oo, yun. So, akala nila pare-pareho kami, which is, sila lang naman yun, mga ISIS lang yun. And sa ngayon naman is, kapag may nakikita kami mga ISIS dito sa mga place namin is, sinusundo pa nga namin yung minsan sa mga sundalo. Oo, kasi takot na kaming mangyari ulit yung mangyari sa amin. And actually, hindi din namin ginusto yun kasi nasira yung mga bahay namin. Lahat nawala sa amin. Based din po sa sa nakikita natin sa mga building na to, ilalagay natin po yung sarili natin, parang natutraumatized ako. Tingin ko pa lang parang andun ako, natutraumatized ako, parang ayoko nang balikan, nanginginig ako. Sa tingin pa lang sa mga istruktura ng building dito po, talaga pong nakakaawa, parang ganun. Pero katulad lang talaga natin sila. So may mga masasama, may hindi. So parehas lang po tayo. Tao lang din po. So salamat po ma'am sa Additional lang kami. And siguro ang sakit din kasi sa part namin na kami din, kasi kami biktima. Kasi nakakaalis kami, nasira yung lugar namin. At the end of the day, kami pa yung nagiging masama. Kumbaga, nadamay kami sa gawain ng kabamaran namin. Which is, hindi naman namin yung So ako ni People of the Philippines. So binanggit ko na talaga yung buong tao ng bansa natin, no. So hindi tayo mag-judge based on what we hear lang po. So sana naman po bigyan natin sila ng pagkakataon na pakisamahan o mas kilalanin sila. Pero talaga based sa experience ko po, accommodating nila po. Maalaga maasikaso nila. Kahit hindi nila kami kilala, pinapasok kami sa tirahan nila, inalagaan kami, pinapagamit kami sa personal na nila, establishment, yung parang ganun. So salamat po kay Ma'am Ashrin for giving us opportunity po para sa ma-feature natin po sa vlog natin. So hello po. So hello, ito yung mga istruktura nila, no. So sa tingin pa lang wala na. Dibang-diba na, sirang-sira na talaga. So yung mga ibang nakatira dito nahihirapan na bumalik kasi nga wala pa silang papatayo. Mahirap naman kasi ganito, no. Dibang-diba na yung mga tahanan nila. Tapos walang-wala na rin sila kasi lahat ng mga pinagkukunan nila ng pangkabuhayan wala na rin. Kaya hindi basta-basta yung experience nila, lahat ng trauma pinagdadaanan nila. Kaya sana maging maingat tayo sa mga pananalita natin kasi parehas din tayo sa kanila. Wala naman tayong pinagkaiba, parehas naman tayong tao. May pakiramdam, may puso rin naman. So, ayun. So let's take care po sa ating binabanggit o inilalabas na mga masasakit na salita against them. So again, salamat po sa lahat. Thank you for watching. Bye-bye.